the love of God, sing. The love of God is greater far, the tongue or pen can never tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest vale. The guilty pair bow down with care. God gave His Son to win His erring child. He reconciled a pardon from his sin. O love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure, the saints and angels' song. When hoary time shall pass away, and earthly thrones and kingdoms fall, when men who hear refuse to pray on rocks and hills and mountains call, God's love so sure shall still endure, all measureless and strong, redeeming some of Adam's race, the saints and angels' song. O love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure, the saints and angels' song. Last stanza. Could we ink the ocean fill, and where the skies are parchment made, where every star all cheer appeal, and every man a scribe by trade, to write the love of God above, would drain the ocean dry, nor could no scroll contain the whole, to stretch from sky to sky. O love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure, the saints and angels' song. Amen. Sa ating pag-aaral ng salita po ng ating Diyos, tawagin po natin ang ating unang mangangaral, si Pastor Ron Millares. Kapagpalang umaga sa ating lahat. Purihin ang Panginoon at tayo ay nakapagtipon sa umagang ito. At marami tayong mga darating na mga activities. Next Sunday nga po pala mga kapatid ay Lord Supper natin. Agahan po natin para sa 29 ay tuloy ang ating pong fellowship. Mamaya meron tayong mahalagang pag-usapan tungkol sa bagay na yan. So tayo po ay dumako sa pangangaral ng salita ng Diyos. Buksan po natin ating mga Bible sa Romans chapter 10. Romans chapter 10 verse 13. Hanggang 15. Tayo po ay tumayo as we read the Word of God. Romans chapter 10 verse 13. Here is what the Bible says. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. 14. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard?
And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. May God bless the reading of His Word. Let's go to the Lord in prayer. Panginoong Diyos, purihin at luwalhatiin kayo, sambahin kayo sa inyong kataas-taasang kalalagayan at kabanal-banalang pangalan. Niluluwalhati namin kayo, Panginoong Diyos, nawang aming paghahandog, pag-aalay, papuri at pasasalamat ay maging katanggap-tanggap sa inyong harapan. Kami po hindi mga karapat-dapat. Kami humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan, mga pagkakamali at pagkukulang. Dalangin namin, Panginoong Diyos, sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Jesus na buo sa krus ng Kalbaryo, kami patuloy yung hugas at linisin. Panalangin namin, Panginoong Diyos, na i-prepare niyo po ang aming mga puso at isipan sa pagtunghay ng iyong mga salita. Naway maunawa namin ng mabuti ang iyong mensahe sa amin. Naway lalong mahayag ang iyong kadakilaan, lalo na sa inyo pong plano ng pagliligtas. Tulungan niyo po kami na makaunawa at maging blessing sa amin ang mensahe. Sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Makakaupo na po about sa the instrumentality of a preacher. Does a preacher have the ability to save? That's the title ng ating pag-aaralan ngayong pong umaga. Now, my aim in preaching this message is not to glorify or magnify the preacher, but the God who calls His own preacher. Ako'y napupuri at nagpapasalamat sa Diyos sapagkat siya'y tumatawag ng kanyang mangangaral at ginagamit niya ito. Kapag ang Diyos po ay tumawag ng kanyang mangangaral, tinatawag niya ang tamang mangangaral. Sa tuwing magliligtas ang Diyos, or whenever God intends to save His elect, He calls and sends His preacher. At ang Diyos po hindi ho nagkakamali sa napaka-importanting bagay na ito. God does not call and uses a false preacher. Tanda natin ho yan. Taga natin sa bato yan. Hindi po tumatawag at gumagamit ang Diyos ng bulaang mangangaral sa pagliligtas niya ng kanyang mga hinirang. Ang Diyos ay tumatawag ng tamang preacher. Now, this is a follow-up doon po sa ating tinalakay na lesson. Kung niyo po matatandaan yung pastor and preacher. Alright. Now, Paul said in Galatians chapter 1, verse 8 to 9, and I read, "But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed." Pagka false preacher, sumpain, sabi ni Paul. And we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. By the way, what is a false preacher? A false preacher is someone who preaches a false gospel. A false preacher is someone who preaches a false message. A message that does not come from God. A message that does not come from the Word of God. Kaya sino mang mangangaral na ang mensahe niya hindi naayon sa salita ng Diyos, manapay kontra pa sa salita ng Diyos, yan pong taong yan ay bulang mangangaral. Ang sino mang hindi nangangaral ng katotohanan, yan po ay bulaang mangangaral. Now, dito po sa ating teksto, pinaliwanag po ni Pablo sa mga naunang mga talata na kapwa ang mga Hudyo at mga Hintil ay parehong guilty sinners before God. At sila po ay parehong nangangailangan ng kaligtasan. Wala hong pagkakaiba, sabi ni Pablo, sa pagitan ng mga Hudyo at mga Hintil, sapagkat pareho po silang mga makasalanan sa harapan ng Diyos at pareho po silang nangangailangan ng kaligtasan. Pareho po silang nangangailangan kay Kristo Jesus, sapagkat He is the same Lord over all, who is rich unto all that call upon Him. In verse 12. For there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon Him. And then in verse 13, for whosoever
meaning Jew or Gentile. That's the right use of the word whosoever. Whether Jew or Gentile. Kasi may mga bulang pastor at mga ngaral, ginagamit niya ang salitang whosoever para patunayan ng tao daw may free will. Nasa tao daw ang desisyon, nasa tao daw ang kapasyahan pagdating sa larangang espiritual. Mali, hindi ho ganyan ang pagkagamit ng whosoever. Lalo sa John 3:16. Whosoever believeth. Ang daming wrong understanding dyan, ang daming wrong interpretation dyan. Maling-mali interpretation. Pag sinabing whosoever, whether Jew or Gentile, yun po yun. Kasi meron po mga hinirang ang Diyos, hindi lang sa mga Hudyo, meron din siya mga hinirang sa mga Hentil. Yun yung mga elect. So, elect Jews, elect Gentiles. Kaya sabi ni Paul, whosoever, sino man sa kanila, Hudyo man o Hentil, shall call upon the name of the Lord shall be saved. Now, ito po'y kinote ni Apostle Paul sa Joel chapter 2, verse 32. Yan, yung whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. At yan ay bahagyang natupad sa Acts chapter 2. During the time of Pentecost, nung Holy Spirit ay bumaba. At pinuspos ang iglesia at binigyan sila ng power. Alright, now in verses 14 to 15, sa binasa natin, Paul raised 4 questions. Number 1, how then shall they call on him in whom they have not heard? Or believe. Believe. Number 2, how shall they believe in him of whom they have not heard? Number 3, and how shall they preach or how shall they hear without a preacher? Number 4, verse 15, and how shall they preach except they be sent? 4 questions. How? Now, there are 5 necessities or essentialities na ipinahayag dito in order for the elect Jews and Gentiles to be saved. I repeat, there are 5 essentialities or 5 necessities para ang mga hinirang na mga Hudyo at mga Hentil ay maligtas. Number 1, the necessity of calling. Verse 13, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Number 2, the necessity of believing. Verse 14, how then shall they call on him in whom they have not believed? Para maligtas ang santaong makasalanan, kinakailangan sumampalataya siya kay Jesus Christ. Number 3, the necessity of hearing. Verse 14 again, and how shall they believe in him of whom they have not heard? And lastly, the necessity, or number 4, the necessity of preaching. Still in verse 14, and how shall they hear without a preacher? And lastly, the necessity of preaching, or the necessity of sending. And how shall they preach except they be sent? So there you are, 5 necessities. Let me repeat, the necessity of calling, the necessity of believing, the necessity of hearing, the necessity of preaching, or the necessity of a preacher, and lastly, the necessity of sending. Yeah. Now, it is on the 4th, number 4, na gusto kong bigyan ng emphasis, which is the necessity of preaching or the instrumentality of a preacher. Yeah. Magkakaroon po tayo ng series of studies. Siguro abutin tayo nito. Hopefully, bago matapos ang taong ito, matapos natin ito. Siguro may part 3 po ito mga kapatid. And I hope na matapos natin ang mensaheng ito bagong taon. Series of studies. Kasi ang gagawin natin, meron na namang tayong i-refute na maling katuruan. At nakakalungkot na mga nagtuturo nito ay mga nagke-claim na sila raw po ay mga Sovereign Grace Landmark Baptist. Yun ang nakakalungkot eh. Akala natin, kabaro natin, pala hindi. Magkaiba tayo ng paniniwala sa kanila eh. Iba yung paniniwala nila, yung mga turo nila, hindi katulad ng paniniwala turo natin mga kapatid eh. At pakikita natin, hindi po katulad ng itinuro ng Biblia. Pero sila ay Sovereign Grace, Landmark Baptist. Ang tawag nila sa kanilang mga sarili, i-refute natin yan. Noon, kung inyong natatandaan mga kapatid,
meron na rin tayong nirefute na paniniwala ng isang Bible Baptist pastor o Bible Baptist preacher. Kaya pagka ako po may nakikita mga maling turo, maling aral, hindi ko po magawang manahimik. Sapagkat ako'y mangangaral ng Diyos eh. At ako po palagi sa katotohanan ako eh, sa tama. Kaya pagka ako'y may nababasa, may nakikita, may naririnig na maling katuruan, hindi ako mapalagay. Lalo pa doon sa nagke-claim na katulad natin. Dito pakikita natin, expose natin na hindi sila totoo mga landmark Baptist. Dahil dito sa paniniwala nilang ito eh. At ilang linggo na po ang nakalipas na tinatalakay ko po yan at ipinapaliwanag ko sa inyo, pinapaalam ko sa inyong lahat kung ano po yung mga paniniwala nila. Nagsimula yan sa kaligtasan ng mga Arminians. Kasi binabanatan tayo eh. Tayo naman, hindi naman bumabanat sa kanila. Ako'y nagulat eh. Pati tayo, binabanatan nila. Akala ko, ang atin pong tinutulig sa Arminian. Eh pala, pati sila nasasaktan sa atin pong pagtuturo ng katotohanan. Palagay ko, mga Arminian din sila eh. Palagay ko. Kasi, ang parang latigo, ang hinahataw mo ay kambing. Ang umaaray, kalabaw. Parehas na may sungay, no? Ba't ganun? Ang hinahataw mo, kambing, ay ang umaaray, yung kalabaw. Diba? Sila yung nasasaktan eh. Hindi ko maintindihan kung bakit. Meron akong palagay na baka nga sila ay Arminian talaga. Or Calvinist Arminians. Calvinian. Or Arminian Calvinists. Arminianist. Yan. Magkahalo. Pinaghalong tupa at kambing. Kaya tumbing. Yan. Pinaghalong tares at saka wheat. Yan. Ganun na po ang nangyayari ngayon. Kaya expose natin yan, mga kapatid. Alright, going back to our text. It says here, in verse number 14, doon po sa bandang huli, and how shall they hear without a preacher? At papaano sila makapakikinig kung walang mangangaral? Yan. Okay? Tanong, mahalaga ba preacher? Ang Diyos ba gumagamit ng preacher? Ang Diyos ba tumatawag ng preacher? Ang Diyos ba ay nangangailangan ng preacher? Does God call His preacher? Does God use His preacher in saving His elect? Does a preacher have the power to save? If that is the case. Kung ang Diyos tumatawag na kanyang preacher, ginagamit niya ang preacher, ibig bang sabihin niya yung preacher may kapangyarihang magligtas? Yan ang ating sasagutin sa liwanag ng salita ng Diyos. Medyo mahaba-haba ito, mga kapatid, pinapauna ko na ho sa inyo. Kasi kailangan ko talagang busisiin po ito. Hihimay-himay natin ito, kaya makinig po kayong mabuti. No? Now, last February 25, 2005, ilan taon na nakakalipas? Do your math. Ha? 20 taon. Next year. Nagkaroon ho kami ng Pastors Fellowship. Ako po ang nag-invite nung panahon yon sa mga fellowshipping churches po natin. Ang venue, ang meeting, ay naganap sa Sovereign Grace Baptist Church, Molino, Bacoor, Cavite. Na kung saan po ay doon din po ako nagpipreach every first Sunday or second Sunday of the month. Now, ang purpose ng patawag kong meeting, meron kasi akong issue na gusto kong liwanagin tungkol sa isang doktrina. Tungkol po ba sa kaligtasan ng mga Arminians? Ayan. Gusto ko rin malaman yung paniniwala at opinion ng ibang mga pastor na ka-fellowship natin, ka-fellowship ko. So, naghanda po ako ng 7 katanungan. 7. Yung unang tanong, what is Arminianism and what are its dangers? Yung bang doktrina ng Arminianismo, delikado ba yan o hindi? Harmful ba yan o hindi? Damnable ba yan o hindi? Evil ba yan o hindi? Yun eh.
Yan ang tanong. Una. Pangalawa, ito yung talagang binigyan namin ng binigyan ko ng diin. Second question, can an Armenian be considered as saved? Now, ang proposition ko kasi ganito. This is my proposition. Makinig kayo mabuti. Ito po ang aking personal conviction. Ito po ang aking personal persuasion o paniniwala. At hindi ko naman intention na kumbinsihin ng lahat na maniwala sa aking paniniwala. Pero ako bilang pastor ninyo, ito tinuturo ko sa inyo. Ito tuturo ko. Alright? At hindi ko naman na-expect na ako'y paniwalaan ng lahat. No? Hindi ko naman ipinipilit yung aking sariling persuasion and conviction. Now, this is my proposition. At gusto ko nga rin malaman kung ano rin ang insight or paniniwala ng mga kasamahan kong pastor. So, para kaming nagkaroon ng convention, meeting, o synod. Synod of Dort, something like that. Alright, this is my proposition. Armenians cannot be considered as saved. There is no such thing as an Armenian Christian, just like there is no such thing as a Catholic Christian. Kasi yan ay magkaibang prinsipyo Catholic Christian. Meron bang Christian na Catholic? Meron bang Catholic na Christian? Meron bang Christian na pagan? Meron bang Christian na idolatrous? Di ba? Kahit pa sumampalataya kay Kristo yan sa kanyang death, burial, resurrection, pero kung sumasamba siya sa Diyos-Diyosan, hindi siya Kristiyano. Diba? Unsaved yan. Ganon din ang Armenian Christian sa aking pananaw. There is no such thing as an Armenian Christian. Kasi kung totoo siyang Christian, he must follow Jesus Christ. He must follow Christ's doctrines. He must follow Christ's teachings. At hindi siya dapat maniniwala sa doktrina ng Armenianismo. Kasi hindi yan katuruan ni Jesus Christ. Naintindihan nyo? Kasi ang Armenianismo may kinalaman yan sa katuruan ng kaligtasan. At ako'y naniniwala na pagka mali ang kaalaman mo, pagkaintindi mo sa kaligtasan mo, mali yan. Hindi yan tunay na kaligtasan. Nadaya ka lang, nalinlang ka lang. Kaya dapat ang tao, meron siyang tamang kaalaman ng kaligtasan. Alam niya mga kapatid, tinuro ko yan sa inyo. Dapat meron siyang knowledge of salvation. At yung knowledge of salvation, dapat knowledge of the truth. Knowledge of the truth. Dapat katotohanan yung kanyang kaalaman. Dahil kung ang kanyang kaalaman o nalalaman na hindi katotohanan, edi mali. At kung mali, edi mali ang kaligtasan. Hindi tunay. Ganun lang naman kasimple yung mga kapatid. So yun po. Now, pinaliwanag ko kung bakit ko nasabi at ba't tayo niwala na ang mga Armenians ay hindi saved. Ang isang unang dahilan ko ganito, God never calls and sends an Armenian preacher. He will never call a false prophet or He will never call a false preacher. Yan ang first reason ko Kasi ako niwala, among the churches of the Armenians, yung kanilang mga ministers, they are not gospel ministers. They are not. And for your information mga kapatid, that is a landmark Baptist position. That is a landmark Baptist position. Kaya ako nagtataka, kiniklaim nila sila ay landmark Baptist. Pero yung paniniwala nila, hindi landmark. Si J.R. Graves, who is the author of Old Landmarkism, ganyan ang kanyang posisyon. At ganyan din ang posisyon at paniniwala ng mga kasama niyang Baptist sa South, sa Amerika. Diniscuss din nila yan. Nagkaroon din sila ng meeting para pag-usapan yung mga bagay na yan. Kung i-consider ba nila na yung mga preachers who belong to churches na nagpa-practice ng infant baptism, mga tinawag ba ng Panginoon yun? Mga pedo-baptist ang tawag nila doon. They baptize infants. Hindi lang mga Baptist, kundi Presbyterian, Methodist, ayan, mga infant baptizers. At dapat bang mag-exchange pulpit sila?
magpalitan ng pulpito. Ibig sabihin, yung pastor pwede mag-preach doon sa isang simbahan na Pido Baptist. At yung pastor doon pwede mag-preach doon sa kanila. Kahit hindi siya niniwala sa infant baptism. Yung ganung bagay. Kasi pagka nangyari yun, nag-exchange sila ng pulpit, ibig sabihin yan, tinatanggap ng bawat isa mga paniniwala nila kahit mali. Ganon din ang aking tanong. Dapat ba tayong makipag-exchange pulpit with the Armenians? Naniniwala sa Armenianism, samantalang tayo hindi tayo niniwala dyan. We condemn Armenianism. Armenianism is a damnable heresy. It is the doctrine of Satan. Hindi tayo niniwala dyan. They deny total depravity of man's total depravity. They deny God's unconditional election. They deny God's sovereignty in predestinating to salvation those whom God had chosen. They deny that Christ died only for the elect. They deny effectual calling, irresistible grace. Sinasabi nila na pwedeng i-resist ang power ng Holy Spirit pag ayaw ng tao. Can you just imagine? They deny all those things. At hindi rin sila, mayroong mga Armenian na hindi sila niniwala sa eternal security or assurance of salvation. They believe na ang salvation nawawala pag hindi nagpatuloy, hindi nanatili. So yan po, they deny that. All those things. And we don't agree with them. Mali po yun. Kaya pwede ba tayo makapagpalitan ng pulpito sa kanila? What if mag-imbita ako ng Armenian dito? Payag kayo? Turuan kayo na mali? Bahala kayo. Paano ko ako'y nawala na? Kinuha na ng Panginoon. Payag kayo? Kayo pastoran ng Armenian preacher? Armenian pastor? Papayag ko ba kayo? Bahala kayo. Nasa inyo yun. Marami na mga American churches, ganyan na nangyari. Dati mga Sovereign Gracers, Landmark Baptist, ngayon mga Armenian na. Kasi nung namatay yung mga solid na mga Landmark Baptist, ang pumalit mga Armenian. Di Armenian church na. Ganyan na sa Amerika ngayon. Ang dami na. Kaya ngayon, ganyan na rin nangyayari ngayon sa atin sa Pilipinas. Kaya mag-iingat po tayo. Kaya ako bilang pastor nyo, aware ako dyan at ayokong tayo ay mahalubiluhan ng maling katuruan, lalo't pat mahalubiluhan ng mga bulaang mga ngaral. So, ito lang ang sabi ko God never calls and sends an Armenian preacher. He will never call a false preacher. At yan ay based on Acts chapter 13, verses 1 to 3. And our text, Romans 10, 14 to 15. Furthermore, mga kapatid, meron kasing pastor from Mindanao. Ito yung kinikwento ko sa inyo na ako'y binabanatan sa social media Palagi na lang, hindi ako tinatantanan. Na nagke-claim na siya raw po ay Sovereign Grace Landmark Baptist. Ang nangyari, nakakuha siya ng kopya noong article, kasi kinumpile ko yung mga naging sagot ng mga pastor doon sa 7 questions. Kinumpile ko ho yun. Nandun na rin yung sagot ko doon sa tanong na ang Armenian ba ay kino-consider kong saved. Nilagay ko din doon. Kinumpile ko po yun. At pinrint ko yan. So meron akong hard copy. It so happen, nakakuha siya ng kopya. Hindi ko alam paano niya nakuha ang kopya. Tapos, ang ginawa niya ay an excerpt mula doon sa article ko, ipinost niya sa Facebook. Yan. At pagkatapos, nagtanong siya. Ang ipinost niya, yung binasa ko, yung sinabi ko sa inyo na, God never calls and sends an Armenian preacher. He will never call a false prophet or He will never call a false preacher. Yun lang ang pinost niya. Pinicture niya yun. Tapos, ipinost niya. Tapos, nagtanong siya. At nagkomento siya. Basahin ko sa inyo. Makinig kayong mabuti. Sabi niya, where can you find in the scriptures that the preacher is a means of God in calling out His elect to salvation? Naghahamon. Naghahamon siya. Saan sa Biblia
na sent preacher ang means ng salvation of God's elect. Number 2, mamaya na ako magkokomento. Sabi niya, every true Calvinist sovereign grace believer, every true Calvinist sovereign grace believer knows that the means of God in calling out His elect is by His words. And it is not the preacher is the means. Ganun ang English niya. The preacher and it is not the preacher is the means. Second, nagbigay siya ng verse. 2 Thessalonians 2:13-14. Furthermore, sabi niya, faith comes by hearing of the word of God. Romans 10:17. Naglagay siya ng verse. It is the word of God, even the gospel that endures forever. 1 Peter 1:25. It is the words that ought to be preached and received. 1 Corinthians 15:1-2. It is the word that the Holy Spirit empowers so as to beget us in spiritual birth. 1 Thessalonians 1:5, James 1:18. Thirdly, sabi niya, now don't get me wrong. Did I say that a sent preacher isn't important? Yes, it is important. However, a sent authorized preacher isn't the means that an elect will get saved. They are but servants that only plant God's words, whereby God gives the increase. But then, many times, plant to the wrong soil, the wrong heart. Next, sabi niya, moreover, there are preachers who are unauthorized, pretentious, and envious jackass, who sow the right seed of God's words, which is the gospel written in the scriptures, that every elect may heed and call to salvation. It is not the authorized preacher, but the right gospel of Christ being preached that cause an elect to be saved. Then he quoted Philippians 1:15-18, and I read, some indeed preach Christ, even of envy and strife, and some also of goodwill. Verse 16, the one preached Christ of contention, not sincerely, supposing to add affliction to my bond. 17, but the other of love, knowing that I am set for the defense of the gospel. What then? Notwithstanding, every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and I therein do rejoice, yea, and will rejoice. End of quote or reading. And then nilagay niya pangalan ko, Norman Millares. Then nilagay din niya yung pangalan ni Elder Alex Epino, Alex Epino. So ano ibig niya sabihin dito? Address to sa amin. Sagutin namin. Kumbaga kami ang hinahamon niya. Pakita nyo sa Biblia. Yeah. Now, in answer to this, mga kapatid, sige, sasagutin natin. Paliwanag ko sa inyo. Tatlong mga bagay po ang gagawin natin. Number 1. First, we are going to examine the false accusations and lies of the so-called Sovereign Grace Landmark Baptist preacher, and then we are going to refute them thoroughly. First, examine. Secondly, after that, we will explain. I'm going to explain to you the necessity or instrumentality of a preacher as taught in the scriptures. And then, we will end up, siguro part 3 na ho ito mga kapatid, we are going to expose the identity of a false preacher as it is being taught in the scripture. Maliwanag po yan. Aalamin natin, kikilalanin natin kung sino ang isang bulaang mangangaral. May maliwanag na turong Biblia dyan. Pag-aaralan po natin yan. Alright, so allow me. Punta na tayo sa examination and refutation. Statement number 1. Where can you find in the scriptures, sabi niya, that the preacher is a means of God in calling out His elect to salvation? Ito, sagot ko. Kung makapagtanong itong pastor na ito, parang akala mo, nabasa niya na Bible, ano? Nabasa niya ang lahat na nakasulat sa Biblia. At wala siyang nakita kahit isang talata na nagpapahayag na ang Diyos ay gumagamit ng kanyang preacher as a means
in calling out His elect to salvation. Nagahamon ho siya eh. Na parang akala niya wala sa Biblia. Kung wala ho siyang nakita, kahit isang talata, ibig lang sabihin nito, bulag siya. Wala siya nakita. Mantakin nyo, naturingan pa naman siyang pastor o preacher, pero hindi niya naintindihan ang papel niya bilang preacher. Ba't pa siya naging preacher? Pastor siya eh. Pero hindi niya alam yung papel niya bilang pastor. Hindi niya alam yung papel niya bilang preacher. Bakit pa siya naging preacher? Kung hindi niya alam papel niya. Di ba? Hindi niya naintindihan eh yung papel ng isang pastor o preacher. Mali siya kung wala siyang nakita sa Biblia na nagpapatunay na ang preacher is a means of God in calling out His elect to salvation. Patutunayan nun natin yan. Sa Bible po, mga kapatid, meron pong dalawang klaseng calling. Alam natin yan. Una, yung tinatawag na outward call. At yung pangalawa, effectual call. Doon po sa outward call, gumagamit ang Diyos ng preacher. Ganon din sa effectual call. Pero ibig bang sabihin niya, yung preacher ang liligtas? Hindi! Hindi ho! Yeah. Sa outward call, preacher ang ginagamit ng Panginoon sa pagtawag ng mga elect eh. Now, tungkol naman doon sa paliliwanag natin niya, I'm going to explain that thoroughly and further. Tungkol naman sa salitang means. Kasi sabi niya, where can you find the scriptures that the preacher is a means of God in calling out His elect to salvation? Ano ba meaning ng means? Liwanagin natin. Ayon sa dictionary, Merriam-Webster dictionary, means something used to achieve an end. Something used, ginagamit sa bagay para ma-achieve yung layunin. Alright. Ang synonymous words niya ay agency, agent, instrument, instrumentality, ministry. So ang preacher, in that sense, ginagamit ng Diyos as His instrument para ipangaral ang ebanghelyo nang sa ganon ang mga hinirang ay makapakinig at sila'y sumampalataya at sila'y maligtas. Okay? Merong dalawang pangunahing mga katanungan ang dapat nating itanong. Una, hindi ba gumagamit ang Diyos ng preacher as a means in calling out His elect to salvation? Hindi ba siya nagsusugo ng preacher? Patutunayan po natin na ang Diyos ay tumatawag at gumagamit ng preacher in calling out His elect to salvation. Pangalawang tanong, kung ang Diyos ay tumatawag at nagsusugo ng preacher, anong klaseng preacher ang ginagamit at sinusugo niya? Gumagamit ba ang Diyos ng false preachers to call out His elect? Ito po ang issue. Ito talaga yung issue na dapat talaga harapin at sagutin ayon sa liwanag ng salita ng Diyos. Una, tayo ay naniniwala na ang Diyos po ay gumagamit ng preacher as means or instruments para sa kaligtasan ng kanyang mga hinirang. Ikalawa, hindi tayo naniniwala na ang Diyos ay tumatawag at nagsusugo ng false preachers para sa kaligtasan ng kanyang mga elect. Paliliwanag pa natin yan, mga kapatid. Number 2, statement. Etong hamon niya. Sabi niya, saan sa Biblia na sent preacher ang means ng salvation of God's elect? God, sabi niya, in calling out His elect is by His words, and it's not the preacher, is the means. Now, don't get me wrong. Did I say that a sent preacher isn't important? Yes, it is important. However, a sent authorized preacher isn't the means that an elect will get saved. They're but servants that only plant God's words whereby God gives the increase. Ito sagot ko.
Himay-himayin po natin mga kapatid, ng mabuti, ng sa ganun, hindi tayo magkamali. Importante kasi na maunawaan po natin itong mabuti. Dahil, sa palagay ko kung hindi ako nagkakamali, confused po itong pastor na ito. Confused siya. Kasi hindi niya po alam ang role ng preacher at ang kahalagaan nito kung bakit ang Diyos ay tumatawag at nagsusugo ng kanyang mga preachers. Pansin nyo ang tanong niya ganito saan sa Biblia na sent preacher ang means ng salvation ng God's elect? God in calling out His elect is by His words and it's not the preacher is the means. Ito sagot. Anong ibig niyang sabihin dito? Ano ibig niyang sabihin na sa Biblia na sent preacher ang means ng salvation ng God's elect? Ang preacher ang means ng Diyos sa pagliligtas ng kanyang mga hinirang. Ano ibig niyang sabihin doon? Hindi niya piniliwanag yun Ganito, kung ang ibig niyang sabihin ay ang sent preacher ay may power to save, maling-mali yan. Hindi tayo naniniwala dyan. Wala hong power ang preacher na mag-save. Sapagkat ang preacher, hindi siya tagapagligtas. Maski nga gospel Ang gospel, hindi savior. Iisa lang ang savior, si Jesus Christ. Lalo pa ang preacher, hindi siya savior. Si Jesus Christ ang savior. Ang preacher, bibigyan natin ng diin niya ay walang power to save. Sapagkat ang preacher, hindi siya savior. At maski ang gospel, hindi savior. Isa lang ang savior, si Jesus Christ. Ang gospel is the message about the Savior. You see? It is the Savior Himself who saves. Alright? At yung Savior na walang iba kundi si Jesus Christ, doon dapat sumampalataya. Sa Kanya dapat sumampalataya. Para isang tao makasalanan ni ma-save. Alright? Kaya wala ho tayong ganyang aral. Matagal niyo na akong kilala, matagal niyo na akong nakasama, meron ba kayong narinig sa akin na tinuro ko sa inyo na ang preacher may power to save? Ako ba nagligtas sa inyo? Wala akong ganung claim. At wala akong ganyang itinuturo ever since na ako'y naging preacher o mangaral ng Diyos. Wala tayong ganyang aral. Hindi po tayo nagtuturo ng preacher ay nakapagliligtas. Hindi po tayo nagtuturo ng ganyan kahit minsan. Kaya imbento niya lang yan. Siya lang ang may sabi niyan. Maling pagkaintindi, maling pagkaunawa. Wrong conclusion. Kita nyo? Ito po ay maliwanag na isang false accusation sa atin para lang po tayo siraan. Bunga po ito ng kanyang malisyoso at masamang pag-iisip at kaisipang may napakamaling pagkakaintindi. Corrupt mind. Gusto niyang ibintang sa atin na tayo nagtuturo na ang preacher may power to save. Como tinuturo natin na ang Diyos ay gumagamit ng preacher at hindi siya gumagamit ng false preacher. Ngayon, ang pagkaintindi nila, ang conclusion, ibig niyo bang sabihin ang preacher may power to save? Kita niya. Wrong conclusion. Ang sinabi ko lang naman mga kapatid sa booklet ko, ganito God never calls and sends an Armenian preacher. He will never call a false prophet. Or He will never call a false preacher in that case. Oh. Mali ba yan? Kung ano-ano na ho nang sinabi niya Ang pinalalabas niya, the preacher is the means of God in saving His elect. Meaning, ang preacher ay may power to save. Mali. Wrong. That's a false accusation. Mali ba sa Biblia yung sinabi ko? Patutunayan natin na ang Diyos ay hindi tumatawag at nagsusugo ng false prophet o preacher. Sabi niya, ito pa, God in calling out His elect is by His words.
and it's not the preacher, is the means. Now, don't get me wrong. Did I say that I sent preacher isn't important? Yes, it is important. Ang problema, hindi niya pinaliwanag bakit importante. Naniniwala pala siya na importante preacher. Ang gusto ko malaman, saan ipaliwanag niya, bakit importante ang preacher? Ngayon, kung importante ang preacher, sinong preacher? Ang tatawagin ng Diyos. False preacher? Yan. See? Aminado siya na importante preacher, pero hindi siya nagpaliwanag kung bakit na nasabi na importante preacher. Eh pa naman gusto ko malaman sa kanya kung bakit importante preacher. Paliwanag niya. Hindi bakbak ng bakbak. Importante pala sa kanyang preacher, pero at the same time, sabi niya, God, in calling out His elect, is by His words, and it's not the preacher, is the means. O hindi ba maliwanag? Confuse siya? Importante pala preacher. Pero hindi ang preacher. Ang means. In calling out. In calling out. Tatawagin pa lang naman eh. In calling out His elect to salvation. Ang Diyos ang tumatawag ng kanyang mga elect. Pero paano tatawagin ng Diyos? Ano ba? His audible voice? Mga elect, lapit na kayo sa akin. Ililigtas ko kayo. Ganun ba? Di ba tumatawag ang Diyos by sending His preacher? How can they hear without a preacher? And how can they preach except they be sent? At sino magsesend? God, through His church. Napakaliwanag ho niyan eh. Kaya confused, di ba? Tama? Ina-analyze kong mabuti. Confused tong pastor na to. Hindi niya naintindihan pinagsasasabi niya eh. Banat ng banat. Oh. Kita nyo? Paano tatawagin ng Diyos ang kanyang elect? By His word. Aminado naman siya. Tama naman siya. Ang Diyos ay tumatawag ng kanyang elect by His word. Kaya lang, paano gagawin ng Diyos yun? Tawagin ng kanyang elect by His word. Na walang preacher na magpipreach His word? Ha? Ipaliliwanag natin sa mga susunod na pagkakataon. Bakit importante yung preacher at kung anong klaseng preacher ginagamit ng Diyos. Again, statement number 3. Sabi niya, every true Calvinist sovereign grace believer knows that the means of God in calling out His elect is by His words and it's not the preacher, is the means. Ito sagot natin. God calling out His elect. How? How does God call His elect? It is by His word. But how? Hindi ba by preaching the word? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them. Sino them? Preachers that preach. Ang duty ng preacher is to preach what? The gospel of peace. And bring. Ang duty ng preacher is to bring. Ang alin? Glad tidings of good things. So, what do we have here? Ang word ay pinipreach. At sino ang nagpipreach? Di preacher. Sasabihin niya, importante. Ba't di niya pinaliwanag? Importante pala eh. Ang pinalalabas niya, confusion. It is not the preacher. Ano ibig sabihin nun? Oo, agree tayo. It is not the preacher who saves. Hindi naman yun ang ating tinuturo eh. Pero kung sasabihin mo, hindi importante preacher, hindi gumagamit ang Diyos ng preacher, mali ka. Ngayon, kung aminado kang gumagamit ang Diyos ng preacher, sinong preacher? Anong preacher? Yon ang issue. Diba? Yun ang dapat pag-usapan. Kaya nonsense yung statement niya, mga kapatid. Nonsense. Yung sinasabi niyang, God in calling out His elect is by His words and it's not the preacher, is the means. Nonsense. Again, totoo, God calls out His elect by His words. But how can His words be heard without preaching it?
His words must be preached. Correct? Kaya nga sabi ni Paul kay Timothy, preach the word. 2 Timothy 4:2. Ipangaral mo ang salita. Kinakailangan merong mangangaral. Kinakailangan ipangaral ang salita. At yan nga ang ginagawa natin. Linggo-linggo, pinangangaral natin ang salita ng Ebanghelyo. Pinangangaral natin si Kristo. Pinangangaral natin ang mensahe ng kaligtasan. Kailangan may mangaral eh. Preach His word. Preach the word. But, how can His word be preached without a preacher? Therefore, the preacher is the means. The preacher is the instrument that God uses in preaching His words, in preaching the gospel of peace. Then he cited as his verse yung bilang proof yung 2 Thessalonians 2:13-14. Puntahan natin. Akala niya, hindi natin naintindihan to eh. Yabang ng taong ito. Akala mo siya lang nakakaintindi. Tayo hindi. Ganyan ang pinamumukha niya sa amin. 2 Thessalonians. Ako'y gigil na gigil eh. False preacher, false preacher. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Paliwanag natin to mga kapatid. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation. So maliwanag, merong election to salvation. Merong predestined ang Diyos in the eternal past, in the eternity, na mga certain people to be saved. Diba? Chosen. At saan pinili? Para saan pinili? To salvation. Not only to special service, but first and foremost, chosen to salvation. Napaka-linaw niyan. Right? Ngayon, bagamat pinili na para ma-save, save na ba yun? Hindi. May means ang Diyos. Ano yun? Through sanctification of the Spirit. Through the Holy Spirit. Ano yung sanctification? That is regeneration. That is the new birth. And then secondly, belief of the truth. Yan. Kailangan sampalatayanan ng truth. So dito makikita nyo na regeneration precedes faith. Hindi po makapagsasampalataya ang isang tao kung hindi muna siya bubuhayin ng banal na Espiritu. Kung hindi muna siya makaka-experience ng regeneration o kapanganakang muli sa Espiritu. Kaya mali po yung turo ng karamihan sa mga pastor na para daw po ma-born again, kinakailangang mag-believe. Wrong. Ang pag-believe ay resulta ng born again. Hindi yung faith ang magiging cause ng kapanganakang muli. Hindi po. Ang faith ay effect, resulta na lamang ng nangyaring kapanganakang muli. Sapagkat ang tao po, hindi po katutubo sa kanya ang sumampalataya kay Kristo. How can that be if that sinner hates Christ in his heart? Remember that all sinners hate Christ. Proof, by not honoring and by not obeying His commandments. Sabi ni Jesus Christ, if you love me, keep my commandments. But sinners don't. They don't honor, they don't obey Christ's commandments. They hate Christ. Sinabi ng Jesus Christ yan, this world hates me. And that's the reason why they crucified our Savior. He was rejected of men, a man of sorrows, and acquainted with grief. And nobody believed in Jesus Christ. Only God's elect will believe in Jesus Christ. Kasi bibigyan sila ng Diyos ng pananampalataya. Kasama yon sa regeneration. Bibigyan din sila ng Diyos ng pagsisisi. Kaya magagawa nilang mag-repent. They will turn away from their sins. Kamumuhian nila, kasusuklaman nila ang kanilang mga kasalanan. Yan ang effect ng regeneration.
That's the fruit of regeneration. So, siguro, ang pagkakaintindi itong bulang pastor, wala kasing binanggit na preacher. Ang binanggit lang para mangyari ang salvation ay sanctification of the Spirit, and secondly, belief of the truth. So, saan nga naman yung preacher? Kaya hindi kailangan ng preacher? Ganun ba yon? Balik tayo sa Romans 10. How shall they believe in Him of whom they have not heard? You see? Totoo, mahalaga ang pagsampalataya kay Kristo. Yun nga yung pagtawag eh. Kaya nga, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kailan tumawag? Kaso nga, paano nga tatawag na hindi pa nila naririnig? At paano nila sasampalatayanan kung hindi pa nga nila na papakinggan? At paano nila mapapakinggan kung walang nangaral? How can they hear? Without a preacher. Doon papasok yung kahalagahan ng preacher. Kailangan ituro yung truth para sampalatayanan yung truth. Anohan niyo po, mga kapatid? Sabi nga ni Matthew Henry, commenting on this, sa verse na ito na how can they believe on Him whom they have not heard, and how can they hear without a preacher? Listen to what Matthew Henry said, a Bible commentator during the 16th or 17th century. Sabi niya, they cannot hear without a preacher. You see, how should they? Somebody must tell them what they are to believe. Preachers and hearers are correlates. It is a blessed thing when they mutually rejoice in each other. The hearers in the skill and faithfulness of the preacher, and the preacher in the willingness and obedience of the hearers. You see, hindi tayo nag-iisa sa ating paniniwala. Sumasang-ayon din tayo sa sinabi ni Matthew Henry. Parehas ang paniniwala natin kay Matthew Henry. Naniniwala naman tayo, mga kapatid, sa truth ng 2 Thessalonians 2:13-14 na Holy Spirit at Word of God ang means sa salvation ng mga elect. Pero nasaan dito na sinabi ni Paul, not the preacher is the means? Sinabi ba? The preacher is not the means. Pinalalabas o pinapahiwatig niya na hindi mahalaga ang preacher. Whether ang preacher ay true preacher or false preacher, whether ang preacher is sent or unsent, or not sent, whether ang preacher ay authorized or unauthorized, it does not matter to them. As long as they preach Jesus Christ. Wrong! It does matter. The preacher matters. Papaano may preach ng tama si Jesus Christ? Kung isang false preacher ang magpipreach. Ha? Paano may pangangaral ng tama si Jesus Christ? Kung ang mangangaral, bulaan. Baka another Jesus ang i-preach niyan. Gaya na nangyayari ngayon, another Jesus talagang pinipreach ngayon eh. It's a false Christ. Hindi naintindihan ng karamihan yan eh. Pinipresent nila ay isang bulaang Kristo. Yung Kristo raw na namatay para tubusin lahat ng tao. Samantalang yung totoong Kristo sa Bible, ang sabi niya, I laid down my life for the sheep. Yun yung totoong Kristo. Hindi niya nilay down ang kanyang sarili sa mga goats. Walang sinabi ang tunay na Kristo ng Biblia na pati mga kambing tinubos niya. Wala. At yung Kristo na nagsasabing kumakatok daw sa puso, sa pintuan ng puso, hindi totoong Kristo yun. Wala tayong mababasa sa Biblia na kinakatok ni Kristo ang puso ng tao. Wala. Yung Revelation 3:20, iglesia ang kinakatok niya ron. The church niya yun. At hindi yung salvation ang issue doon. Discipline, didisiplinahin niya. Kakastiguhin niya yung iglesia niya na nagkakamali. Ang nabasa ko sa Biblia, binubuksan ni Kristo ang puso. Hindi niya kinakatok. Acts 16:14, si Lydia. And the Lord opened the heart of Lydia. Hindi niya kinatok. Binuksan niya. Kaya palang buksan ni Jesus Christ, ba't pa niya kakatukin? Di ba? O kayo mga nagsasabing ligtas na.
Kayo ba nagpatuloy kay Jesus Christ sa inyong mga puso? Pinagbuksan niyo ba siya ng inyong pinto? O kayo binuksan ni Kristo? Binuksan niya ang inyong mga puso. Sabihin niyo, ano tama? Kayo nagpatuloy sa Kanya o binuksan niya kayo? Kaya niyo siya pinatuloy. Naligtas ba kayo sa free will ninyo? O naligtas kayo sa free grace ng Panginoon? Naligtas ba kayo sa inyong free will? O naligtas kayo sa sovereign will ng Diyos? Kaninong will ang nasunod? Sa iyo o sa Diyos? Pero kung sasabihin mo, naligtas ka dahil sa sarili mong desisyon, kapasyahan, free will, aba, pambihira yan. Di ikaw na tagapagligtas. Laking utang na loob ni Kristo sa iyo, pinatuloy mo siya. Anong klaseng turo yan? Hindi. Pipresenta si Kristo, kumakatok sa pinto, parang kawawa. Na nagmamakasige na naman, patuloyin mo na ako, tagal-tagal ko nang kumakatok sa inyo. Ganyan yung Kristo na ipinangangaral ngayon ng mga bulang mangangaral. Sa halip na yung makasalanan ang magpakumbaba, magmakaawa kay Kristo. Si Kristo pa nagmamakaawa. Ano ba naman yan? Hindi ganyan ang Kristong nakilala ko sa Biblia. Tandaan niyo, ang makasalanan ang dapat magmakaawa para siya iligtas. Yung matigas niyang puso, dapat buksan yan. Sino magbubukas? Si Jesus Christ ang magbubukas niyan. Ayon sa kanyang kaawaan at biyaya. Yan ang tamang pangangaral ng isang tamang preacher. Hindi bulaan. I cannot imagine yung eunuch na nagbabasa ng scripture, Old Testament. Ayun binabasa na yon. Hindi maintindihan. Tinanong siya ni Philip sabi ni Philip, naintindihan mo ba binabasa mo? Sabi ng bati, paano ko maintindihan kung lang tuturo sa akin? I cannot imagine kung isang false preacher ang nagturo sa eunuch. Sa halip ng eunuch ay ligtas, utas. Utas, mapapahamak. Mantakin mo kung Armenian preacher di pinatanggap yun. Gusto mo bang maligtas? Ganito gagawin mo ha. Mananalangin tayo ng panalangin ng pagtanggap. Papatuloy mo si Kristo sa puso mo ha. Buksan mo ang puso mo. Patuloyin mo siya. Tanggapin mo siya sa iyong puso. At maliligtas ka. O sige, paano ba? Sige, sumabay ka sa akin ng panalangin pagtanggap. Yung nga panalangin ng pagtanggap, wala nga sa Biblia yun. That is a practice invented by the devil. Satanic, that is satanic lie, that is satanic delusion. Na ako'y nabiktima dyan. At kayo din. Nabiktima. Kaya maling-mali, patawarin niyo ako mga kapatid. Sa mga mali kong itinuro sa inyo. Mali, nabiktima rin ako Salamat na lang sa Panginoon. Nakahabol pa sa last trip. Naitama din. Sa wakas. Puri ng Panginoon. Kaya ako'y tuntua. Na-appreciate ko yung salvation na ginawa ng Panginoon sa akin. Talaga ang salvation ng Diyos ay all by grace. It's all by grace from first to last. Walang bahagi, walang parte ang tao sa kanyang kaligtasan. Wala. Yung pagtanggap natin, yung pagsisisi, yung pananampalataya, yung paglapit natin kay Kristo, lahat yan ay dahil sa biyaya lang ng Diyos. Hindi sa kagagawa natin. Lahat ng parangal at papuri sa Diyos. Wala nga may gusto na masave Nagtataguan nga natin ng Diyos Walang humahanap sa Diyos, sabi ng Biblia, wala kahit isa. Walang gumagawa ng mabuti, sabi ng Biblia, wala kahit isa. Sino naghanap sa atin? Si Kristo. Hindi tayo nakasumpong, hindi tayo nakatagpo kay Kristo. Si Kristo ang nakasumpong sa atin. Ever since, ang Diyos ang laging humahanap sa tao. Nung nagkasala si Eva at si Adan, sino naghanap sa kanila? Ang Diyos. Adam, where art thou? Nasaan ka, Adan? Kita nyo? Ang taong makasalanan, pinagtataguan niya ang Diyos.
Kahit kailan, hindi ang tao ang naghanap sa Diyos. Ang Diyos ang naghanap sa iyo at sa akin. The Son of Man, Luke 19:10, sabi ni Jesus Christ, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. You and I were lost sheep. And the shepherd sought us. Kahit na nung una, pinagtataguan natin siya. Ayaw natin sa Kanya. Buti na lang, pinagtyagaan tayo. Paano kung nabuwisit ang Panginoon? Bahala ka. Hinahanap na nga kita. Gusto kayo iligtas. Ayaw mo! Bahala ka sa buhay mo. Paano kung gano'n ang Panginoon? Kaso hindi siya gano'n. Salamat na lang. Kahit ang tigas natin, patuloy pa rin tayong hinanap ng Panginoon hanggang sa binuksan na niya ang ating mga puso. Wala nang kawala. Tayo naligtas. Si Pablo, hinanap ba niya si Jesus Christ? Doon sa daan ng Damascus, habang nakasakay siya sa kabayo? Ha? Ano intention niya doon? Tatanggapin niya na si Jesus Christ? Hindi, ang intention niya, huhulihin niya ang mga Kristiyano. Ibibilanggo niya. Pine-persecute niya si Jesus Christ. Kita niyo yun? Pero sa kalagitnaan, nung time na kanyang pine-persecute si Jesus Christ, siya ang inaresto ni Kristo. Bagsak si Pablo mula sa kanyang kabayo. Binulag siya ng Panginoon. Tanggal ang yabang niya. Pinagpakumbaba siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, Saul, Saul, ba't mo ako pinag-uusig? Sagot ni Saul, who art thou, Lord? Ay, Lord na tawag eh. Kahit hindi pa niya kilala. Sino ka, Panginoon? Ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. It is hard for thee to kick against the prick. Then, sunod na tanong ni Paul, what wilt thou have me to do, Lord? Ready na siya sumunod. Bagsak na. Yun yung binuksan na. Ang kanyang puso. Pinalambot na ng Panginoon. Yung tigasing si Saul, durog. Si Saul ba ang naghanap kay Jesus Christ? At sinabi ba niya doon sa mga kasama niya, maya-maya, magiging Kristiyano na ako. Hinahanap ko kasi si Kristo eh. Gusto ko na siyang tanggapin eh. Hindi. Gusto niyang patayin. Gusto niyang usigin. Mga tagasunod ni Kristo. You see? Dapat ganyan ang pangangaral. Hindi yung parang kinakawawa. Si Kristo nakatayo sa pinto ng iyong puso. Panis na panis na. Ito naman, tigas-tigas ng puso mo, patuloyin mo na siya. Maawa ka naman. Ang bihira yan. Sige, sabihin nyo, sa ganun kayo naligtas. Ha? Sige na nga ho, naawa lang ako sa inyo eh. Sige na nga, tatanggapin ko na kayo. Pasok na po. Hindi ko ganun mga kapatid. Matakin mo kung ganyang preacher ang magpe-preach. Utas! Patay! Lalo hindi maliligtas yan. Hindi nakakaintindi. Sasabihin pa, ginawa na ni Kristo ang lahat doon sa krus ng Kalbaryo. Yung kaligtasan mo, para sa iyo. Gusto ka niya, iligtas. Nais niya ibigay sa iyong kaligtasan, buhay na walang gaan. Kaya lang hindi mapapunta yan sa iyo kung hindi mo siya tatanggapin. Nasa sa iyo ngayon yan. Ikaw ay magpasya. Ha? May narinig ba kayong ganyang, may nabasa ba kayong ganyang turo ni Jesus Christ? Nasa sa inyo yun. Meron ba kayong nabasang ganyang pangangaral ni Pablo at ng mga apostol? Nasa sa inyo yan. Ano nasa sa inyo? Kung ang kaligtasan na nakasalalay sa tao, walang maliligtas. Lahat sa impyerno. Pasalamat na lang tayo, may pinili ang Diyos. At yung mga pinili niya, palalapitin niya sa kanyang anak. Ganyan ang ginawa sa atin ng Panginoon. At ginawa niya dahil lang sa biyaya niya. Awa ang Panginoon sa atin.
Yan ang sinasabi natin, no? Now, tuloy natin mga kapatid. Konti pa. Banat pa tayo. Sabi rito, belief of the truth. Yes, maliligtas ang tao pag siya'y nag-believe sa truth. But kailangan pa rin i-preach yung truth. And only God's true preacher preaches the truth. Sangayin kayo? Only God's true preacher preaches the truth. Again, kinot ko na kanina, binasa ko na kanina, Galatians 1:9. Pag may nag-preach, basahin natin ulit yun, Galatians 1:9. Oh, proof talaga to na hindi gumagamit ang Diyos ng false preacher. Ang totoo, sinusumpa niya ang bulaang mangangaral. Sinusumpa niya. Pag mali ang pangangaral, mali ang mensahe, hindi katotohanan, sabi ni Pablo, sumpain yan. Hindi gagamitin ng Diyos, sinusumpa nga eh. Paano gagamitin? As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. Tagaan nyo sa bato yan. Sinusumpa ng Panginoon niya, hindi niya gagamitin kahit kailan yan. Alright, isa pa. Ilan pa ba ito? Konti na lang. Sabi niya, faith comes by hearing of the Word of God. Tama naman yun eh. Pero again, how can they hear without a preacher? Sabi niya, it is the Word of God, even the gospel that endures forever. 1 Peter 1:25. It is the words that ought to be preached and received. O nga, tama naman yun eh. It ought to be preached. Pero paano i-preach kung walang preacher nga eh? Ano ba naman yan? Hindi ba preacher ang magpe-preach? At anong klaseng preacher? False preacher? Si jackass? Ang magpe-preach? Ay, pambihira. Kahit pala si jackass, pwede mag-preach. It is the word, sabi niya, that the Holy Spirit empowers so as to beget us in spiritual birth. Tama naman yun. Walang problema dyan. This is correct. Next. Sabi niya, now don't get me wrong. Did I say that a sent preacher isn't important? Yes, it is important. However, a sent authorized preacher isn't the means that an elect will get saved. Sagot natin, the preacher is the means or God's instrument in preaching the gospel, not the means in saving God's elect. Statement number 5. It is not the unauthorized preacher but the right gospel of Christ being preached that cause an elect to be saved. O ayun naman pala, kailangan palang i-preach ang gospel. Again, ang tanong, paano ipe-preach? Hindi na kailangan ng preacher. That is why, listen, that is why the real controversy, the real issue is not whether the preacher, authorized or unauthorized, is the cause for an elect to be saved. Hindi ito ang pinupunto ko. Siya lang ang gumawa ng sarili niyang issue. Ito ang issue. Ang Diyos ba ay gumagamit ng preacher para may pangaral ang kanyang ebanghelyo? Kung siya ay tumatawag at gumagamit ng preacher, anong klaseng preacher ang ginagamit niya? False preacher ba? Na may dalang false message? Na nagtuturo ng another gospel? At nagpe-preach ng another Jesus? Yung ba ginagamit ng Diyos? Ang mga Armenians ba ay mga totoong mga ngaral ng Diyos? Kung oo, patunayan. Sila ba ay God-called preachers? Yan ang issue. Hindi kung ang preacher ba may power to save o wala. Hindi. Wala naman ako sinabing ganun. Again, kung kailangan ng preacher para may preach ang gospel, sino magpipreach? Si jackass? Paano may preach ang right gospel kung isang jackass na preacher pa lang magpipreach? Alam niyo kung ibig sabihin ng jackass? Sino may sabi niyan eh? Si jackass. Isang Amerikanong nagpapakilala ding Sovereign Grace Landmark Baptist ang may sabi, kahit daw si jackass eh. Pwede rin gamitin ng Diyos. Pambihira. Alam niyo ang meaning ng jackass? Tinignan ko meaning eh. A stupid, annoying, or detestable person. A fool.
Saan nila nabasa sa Biblia yan? Nang isang jackass ginagamit ng Diyos para ma-save ang kanyang mga elect. Maniniwala kayo, Sovereign Grace Landmark Baptist yung mga yan? Ganyan ang turo. Kaya pinapaalam ko sa inyo mga kapatid hindi natin kabaro yung mga yan. Wala tayong ganyan turo. Sabi pa, moreover, there are preachers who are unauthorized, pretentious, and envious jackass who sow the right seed of God's words. Ha? Jackass nagsosow ng right seed? Paano mo naman nalaman right seed yun? Na yung hinahasit ni jackass, right seed. Kaya nga jackass yun kasi hindi nga right seed Ano ba naman yan? Ang kinote niya yung Philippians 1, 15 to 18. Check natin, paliwanag ko sa inyo mga kapatid. Maling interpretation, maling pagkakaintindi kasi. Okay pa ho kayo? Ha? Okay pa? Makinig naman kayo, hindi naman ako jackass huwag kayong mag-alala. 15. Some indeed preach Christ even of envy and strife, and some also of goodwill. Ito, ginamit niya na kahit na raw ang nagpe-preach ay may envy at strife, gusto lang inggitin si Pablo. Kahit na ang nagpe-preach sa verse 18 ay not sincerely, but one preaches Christ of contention. Ang iba naman sa 17 of love. What then? Verse 18. Sabi ni Paul, gayunpaman, every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached. Walang problema sa message. Christ is preached. Ang sinasabi rito ni Paul, yung motive mali. Hindi message. Walang problema sa message. Walang nakita si Paul na mali sa message nitong mga nagpapanggap na mga preacher na ito. Tama naman ang message nila Mali lang ang motibo. Kasi kung may nakita si Paul na mali ang message, babanggitin niya. Si Pablo pa naman, napakatindi niya. Matalas ang detection ni Pablo pagka ang mensahe mali. Kaya nga sabi niya, sumpain. Diba? Kung meron mang mag-preach ng another gospel. Hindi another gospel ang issue rito Yung motibo ng mga preacher, mali. Walang kaso para kay Paul. Mali man ang motibo. Kung nagpipreach man dahil sa pera, kung nagpipreach man dahil nainggit kay Pablo, gusto siraan si Pablo, sabi ni Pablo, ang importante, Christ is preached. Whether in pretense or in truth, Christ is preached. Ang problema sa atin, hindi si Christ ang pinipreach ng mga Arminian. False Christ. Naintindihan nyo? Maling interpretation. Maling pagkakaintindi. Mali ang motibo, hindi message. Sa panahon natin, ang mali, message kasama rin motibo. Gusto magparami, gusto mag-recruit, gusto dumami miyembro. Pati maling pamamaraan ginagamit para lang dumami. Mali na mensahe, mali pa motibo, mali pa yung mensahero. Triple M. Wrong motive, wrong message, wrong messenger. Motive, message, messenger. Parehas na mali. You see? So, ang point niya, hindi mahalaga kung ang preacher ay false preacher. Ang point niya, unsound preacher, Satan's preacher, a preacher of another gospel, men called preacher, preaching another Jesus. Para sa kanila, it doesn't matter. Dahil hindi naman ang preacher ang means sa salvation ng elect, kundi ang Word of God. Paano nga may preach ang Word of God ng tama? Kung false preacher nga Paano magbibilib sa truth kung hindi naman truth? Tururot ang pinipreach. Naunahan niyo mga kapatid. Finally, ano ngayon ang gagawin natin?
At itong gagawin natin next Sunday. Ano ngayon gagawin natin? Una, i-establish natin that God uses a preacher, His preacher, in calling His elect by preaching the gospel. Kaya nga may outward call. Kaya nga preacher, nare-resist yan eh. Kasi sa outward call, nare-resist yan eh. Pero yung inward call, hindi. Sa outward call, ganito, preacher, Holy Spirit, Word of God. Sa inward call, Holy Spirit, Word. Ako nyo? Pangalawa, hindi tumatawag, patutunayan natin, hindi tumatawag, gumagamit ang Diyos ng jackass o false preacher. Lahat yan ay sasagutin natin next Sunday. Mamaya sana, kaso magpipreach po ako sa iglesia sa Sariaya mamayang gabi. Kasi gaganapin na ho nila ang kanilang Lord's Supper. At pagka naglo-Lord's Supper po sila, ako po ang kanilang speaker. At kaya naman ako iniimbita nila kasi naniniwala sila na hindi ako jackass. Kasi kung ako jackass, naku, never ako imbitahan ng mga yan. Salamat sa Panginoon at tayo na imbitahan na mag-preach. Panalangin natin ang mga preacher ng Panginoon. Ingatan sila ng Panginoon, huwag magkamali. Ako mga kapatid, pag-pray nyo ko. Lagi nyo akong pag-pray. Na sa tuwing pinag-aaralan ko ang salita ng Diyos, huwag akong magkamali sa pagkaunawa. Kasi sa oras na magkamali ako, patay kayo. Mali may tuturo ko sa inyo. Sama-sama tayo. Mapapahama. Gusto niyo yun? Pagturo ko sa inyo ng mali. Kaya ako'y ingat na ingat, nananalangin na sana hindi ako magkamali sa pagkaunawa ko sa salita ng Diyos. Lagi kong pinagpe-prayan. Bigyan ako ng Panginoon ng kaliwanagan. Pray for me, pray for your pastor, and pray for all those pastors na mga talagang tinawag ng Diyos at hindi mga jackass. No? Para may turo nila ang dalisay na salita ng Diyos. Okay? Tapos na tayo? Manalangin na tayo mga. Dakilang Diyos na banal, makapangyarihan, kataas-taasan sa lahat. Maraming salamat po sa kaliwanagan ng iyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na patuloy kami tuturuan. Ingatan niyo po kami, huwag kami magkamali sa mga maling paniniwala. Lalo ba kaming maliwanagan, maintindihan namin ang iyong mga gawa, galaw, kilos, layunin, lalo na po sa aming buhay. Maintindihan namin, Panginoong Diyos, ang mahalaga niyong mensahe. Importante na malaman namin yan. At yan po ang utos niyo na ipangaral ko sa inyong mga anak. Upang lahat kami, alam namin kung ano po ang gusto niyo. Alam namin kung ano po ang iyong kalooban. At diyan kami gagawa at kikilos. Ayon lamang sa iyong kalooban. Ayon lamang sa iyong mga inutos. Kaya naman, Panginoong Diyos, papagliwanagin niyo ang aming puso at isipan. Pakita niyo sa amin kung ano po ang tunay naming kalalagayan at katatayuan sa inyong harapan. Pagka nakita niyo po, Panginoong Diyos, kami nasa mali, itama niyo po kami. Pagka kami likuna ang aming ginagawa, ituwid niyo kami. Paalalahanan niyo kami, Panginoong Diyos. Maintindihan pa namin ang iyong kalooban sa aming buhay. At ilagay niyo sa aming mga puso ang hangarin na gagawin lamang namin kung ano ang iyong kalooban. Tulungan niyo kaming maging masunurin sa iyong mga utos, Panginoong Diyos. Pakasakdalin niyo ang buhay namin. Gawin niyo kaming karapat-dapat. Linisin niyo kami, Panginoon. At kaming lahat ay magpakatapat sa inyo. Magpapatuloy kami sa paglilingkod sa inyo. At mananatili kami sa tamang aral, mananatili kami sa katotohanan. Kahit na kami kakaunti na lang. Kahit alam namin, Panginoon Diyos, sa panahon ito, ang mga tao hindi na interesado sa katotohanan. Hindi na sila interesado sa wastong aral.
Kaya naman, ingatan niyo po kami. Pati rin ang ibang mga pastor na tunay niyong tinawag, i-preserve niyo sila sa purity ng doctrines and morals. I-preserve niyo po ang mga churches ng Panginoong Hesus sa tama. At kami ay gamitin niyo para ang ibang mga simbahan, ang ibang mga pastor ay maitama, maliwanagan din sila. Sana'y mabuksan din sila, Panginoon. At pinapanalangin din namin na ang aming pamilya ay inyo ring ililigtas. Ang aming mga anak, ang aming mga magulang, ang aming mga kapatid, ang mga asawa, ipinapanalangin namin sila. Maawa kayo sa mga kaluluwa nila. Sana'y makilala nila ang iyong anak na si Jesucristo na siyang tanging tagapagligtas. Pagabagin yung mga puso nila upang sila mga nagsisi na sa kanilang mga kasalanan, talikuran na nila ang kanilang mga daan, ang kanilang mga kasalanan at kasamaan, at magbalik loob sa inyo, O Diyos, at sampalatayan at sumunod sa Panginoong Hesus. Tulungan silang makaunawa, tulungan silang mabuksan, buksan niyo nawa ang kanilang mga puso. Pagpalain niyo po ang maghapon, pagpalain niyo po ang patuloy na paglilingkod at pagsamba. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Sa banal na pangalan ng aming Panginoong tagapagligtas na si Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Mapo muna, saglit lang. Bigyan daan po natin ang ating announcement. Una, sana ba yung aking code